Elias ni bugal-bugal kanila anak-anak. Kusga pagsangpit kay tingali na malandong pagsiya o tingali may nilaka o natulog pa o kinahanglang ukaw o may gusto sila pagsangpit. O gisamat-samalan nila ang ilang lawas, pinaagi sa mga espada o bangka, sumala sa ilang na matasa. O sa pagpapalis na, nagpadaling ihapon sila hangtod panahon sa ihalad na ang ginabing hanap, apan wala kayo nito ba kanina. Unya niingon si Elias nandun sa tanang katawhan. Dungol kamo kanako, o bidungol kaniya ang tanang tao. O gaayon niya ang halaran sa Ginoo nga naluwa. Unya nagkuha si Elias o nagluluha ka bato, sumala sa gilaghanon sa mga panay sa mga anak ni Hapon, nga mao'y kisultihan sa Ginoo nga naluwa. Israel ang imong ngalan. O pinaagi ni mga bato, naghimo siya mga halaran sa ngalan sa Ginoo. O naghimo siya sa katanan, libot sa halaran, nga kadakon ni kasundan sa kawaan kaditong na tubig. O gipahimutan niya ang mga suko, o gilawan niya ang baka, o gituntun sa suko. O minunod siya. Kung ang tubig ang upat katagyan o bubungin ang hanap na sulunod, ingon man ang mga suko. O ngayon pagayon sila, bubungin pa ninyo, o ibubuan na usap niya. O ngayon na usap kanila si Elias, bubungin na usap ninyo sa ikatulong na higayon. O gihimon nila niya. O bisanap ang tubig libot sa halalan, o ang kanal na punong usap sa tubig. Sa paghalan sa ilang inaharan, sa propeta Elias niluon sa halalan o mingon. O Ginoo Diyos ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob, ipakita ni adlaw nga ikaw mao ang Diyos sa Israel. O nga ako mao ang imong alagad, o nga gihimo ko kining tanan tunod sa imong sugod. Tugaga ikaw ako, o Ginoo, ang masayon kining katawhan, nga ikaw Ginoo, mao ang Diyos, o nga ipahinuson mo sila. Una, mikunsan ang kalahin sa Ginoo, o giutot ang halad nga sunod. Ingon man ang sunod, lakip ang mga bato, o ang abot o dauga ang tubig nga diha sa kanan. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan, nang hapak sila o amin. Ang Ginoo mao ang Diyos, ang Ginoo naman mao akong Diyos. Ang puno sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantay ako walay kapilingan, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Bantay ako walay kapilingan,
San Mateo. Himayaw ikaw. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ninyo muna ngamyani ako aron pagsalikay sa balot ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muali aron pagsalikay niini, kundi aron pagkaka niini sa hustong kahulugan. Dinani kini, samtang may langit pa o yuta, bisan ang labing kamay na kutlit o ang labing jutay na bahin sa balahod. Dili kayo sayoan hangtod matuman ang tanan. Busang hindi matuman bisan sa labing kamay bahin sa kasugoan o magtutlo sa uban sa buhat sa imong. May imong labing iwi sa kinalian sa langit. Apan ang magtuman sa balahod o magtutlo sa uban sa pagbuhat sa imong. May imong dako sa kinalian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw. As we are now at the last day of our novena, in honor of our secondary patron, San Antonio de Padua, we were reminded about what made him very famous, not only his miracles that he performed, which God used him in a very dynamic way, it was through his preaching, the word of such as the Word of God, that really made him the notoriety of him, because when he preached, people began to even change their lives. I mean, I think that's the ideal way to be a good preacher, to be someone who gives a body, is that when he speaks, that something begins to happen in the soul of those who are listening. And that's what happened with San Antonio de Padua. He was such an incredible preacher that people's lives were changed. And he was made what we call a doctor of the church. So there are a few saints that are considered doctors of the church. They were one because of their teaching. They're very solid, they're very orthodox, they are very clear, and people have been brought closer to Christ. And there are, again, a number of doctors of the church. And a few, there are a couple of women. One is St. Teresa of Avila, and those are three. St. Teresa of Avila, and St. Catherine of Siena, as well as St. Teresa of the Child of Jesus. And so when we see and hear the life story of San Antonio de Padua, we recognize that he led a life that was so attached to God. And that was what his whole concern was, is to promote and to let others know about our Lord. And in essence, this is what we are to be about also, to let the world know about who Jesus is. We are blessed, I guess some would say blessed, maybe or maybe not, being a predominantly Catholic country where many look to us, look to the Philippines, especially nowadays, they look to the Philippines for even moral guidance. And so what is so important is that the people here continue to attach themselves to the Holy Saints, attach themselves to the teachings of the Lord in order to be a light to others, to be a light to the nations. We know that there are many nations that are in darkness now. Many have abandoned their Christian faith. We know that in a number of countries in Europe have all totally gone Islamic, or have gone to atheism or paganism. And yet there is, thanks to God, there is a light in the East, and certainly it's here in the Philippines. But before we become very happy about that, we must understand that we have a need here
push aside the law. Instead, that we are to follow the ways of the Lord, the laws of God, the Ten Commandments. That's one of the reasons why all the churches now, at least here in Bohol, have the Decalogue, the Ten Commandments. Hopefully we always read them when we come in. That we are all bound by the law of God. And San Antonio understood that. As he preached the truth, we must live the truth and must also share the truth with others. And so what we receive from San Antonio de Padua is the inspiration to allow God to have his way in our lives, but also to speak the truth in love, the truth of the gospel, the truth that Jesus Christ is Lord, he's Savior, and that he's coming back again. And that is the message that we must continue to proclaim, and even to our children and children's children, about the love of God, the life of God, and the expectation of God, so that one day we will all rejoice around the throne in the kingdom of heaven. May Jesus Christ be praised, the Lord of love, and our Lady pray for us, and may San Antonio de Padua not only pray for us, but inspire us by his holiness. Amen. Nagahalad kami kanimo Ginoo ning santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasig-kasig, ang among kinabuhi, ug ang mga kalipay ug mga kasakit ihalad karon. Ikaw among halaran, ikaw among awitan, sa luma sa pagdaig, sa imong kagahuman, ang imong paghigugma, ang among gilauman, nga magdala ka namo sa tunhay kalipay sa kalangitan. Wala kami mahimo kung wala ikaw, ang among panlimbaso kalit lang mahanaw. Ayaw kami pasakri, mahigog Ginoo, ang among mga gasa dawatag mahalan, ug ang tanang katawhan dadasaging harian, aron tanang pinuhat may kahiusahan. Wala kami mahimo kung wala ikaw, ang among panlimbaso kalit lang mahanaw. Ayaw kami pasakri, mahigog Ginoo, ang among mga gasa dawatag mahalan, ug ang tanang katawhan dadasaging harian, aron tanang pinuhat may kahiusahan. Balik sa koro. Wala kami mahimo kung wala ikaw,
ugmang Ginoo, ang among mga kasa dawat ag mahalang, ug ang tanang katawhan dada sa gingharian, aron tanang pinuhat may kahiusahan. Dawatan ta sa Ginoong sa sakrisyo bigan sa imong mga kamot, aron sa bagay paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapustahan sa tibok niyang santos nga simbahan. Amen. Naasab kanimo. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Angay ug matar. Si Cristo
iyong simbahan sa tibok kalibutan, imo na hindi kami dinasa gugma, ulan ni Francisco ang Papa, ni Alberto ang Obispo sa tanang mga pa, inuusap ang among mga ikso na mamatay na roon na mabanhaw sila, ulang tanan mamatay diha sa imong kalooy. Dala sa tanan sa pagsugal sa kahaya sa imong nawag, imong tanan, imo gawin ang akayan na makaamit sa kinabuhintunay, uban ni Maria, minahal na wala sa Diyos, sa iyang bana, uban sa mga apostoles, sa Antonio Pagwa, o sa tanan ng mga santos na lutuhan, sa imong kabubutan ng kasiligan, uban kanila amo ikaw na tayo, kung amo ikaw na himayabang, pinaamin ni Jesus Cristo ni mo. Pinaamin ka niya ng mga kanyang kanya, ihasa namin ang mga nagawang na aman, ihasa kayo isa sa Espiritu Santo, ang tanang loob, himaya, hantod sa kahantod. Amen. 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 Ngay naa sa langit, pagdaig mo ng inyong ngalan, umabot ka na ang imong harian, matuman yung pag-uot din sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa patagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug di mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa kadautan. Kay imo man naging harian ang gahong ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Manausap kanimo. Peace be with you. Cordero sa Diyos nga nagawagda sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawagda sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawagda sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalihina. Inudi ko angay magalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ko.
balaan. Salamat Ginoo sa mga gasa, tinapay ug vino sa paghigugma. O Diyos ng kalanon o ilimnon, kalikon sa among pagpadayon. Nagdasi ka namo sa likadimo, O Ginoo. Ikaw ra ang bugtong paglaom, kahayag sa taknang madulong. Kung kami magpadayon Ginoo sa pagsilbi kanimo, sa kay kami modangot kanimo sa kasakit o kalipay hangtod sa ikamatan. Ikaw ra ang bugtong paglaom, kahayag sa taknang madulong. O kami magpadayon Ginoo sa pagsilbi kanimo, sa pagtuon. Kay kami modangot kanimo sa kasakit o kalipay hangtod sa ikamatay. Ginoo, Cluster Kanumay.
ang ginawa namin. Manausap kanimo. Ang Diyos na magkagawa sa tanan, Ama, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa na Salamat sa Diyos. Pagpandwag sa upang kinabuhi, sa pagigugma nga atong ihatag. Ipayon ang mga masulubon, atong upayon ang ilang kaguon. Sa gugma ang tanan nagiusap, mubanwag sa dalang ngitngit, ang dalan alang sa kaluwasan, atong subayon bisan og malisod, atong subayon bisan og malisod. Thank you.